Nababahala ngayon ang ilang magsasaka sa Northern at Central Luzon na sa matinding daghok sa kanilang kabuhayan ng 10 pisong kaltas sa presyo ng kada kilo ng palay. Pangamba pa ng grupong Sinag, baka ito pa ang maging dahilan para hindi na sila magsaka. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Malaking problema natin is yung presyo ng palay, no? Bakit? Nasa 10 piso lang ang fresh harvest. Ito ang sinabi ni Rosendo So, chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o grupong Sinag sa panayam ng DZRH, kasunod ng pag-aray ng maraming magsasaka dahil sa 10 pisong bagsak presyo sa kada kilo ng palay. Ilan umano sa mga lugar na apektado nito ay ang mga sakahan sa Pangasinan, La Union, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan. Ayon kay So, wala umanong gaganahan na magsasaka kung ang magiging production cost kada ektarya ay mas mataas pa kaysa sa kanilang magiging kita. Kung ang average natin national is 4.2, di 42,000 na, no? Ang per hectare, pero ang production cost is almost 55 to 60,000. Lugi talaga, and yun ang problema ng NFA. Hindi naman sila bumibili ng itong fresh harvest, no? And hindi sila pupunta sa mga magsasaka. Yun ang malaking challenge. So, dahil dito nababahala umano ang grupo sa posibilidad na pagtigil sa pagtatanim ng mga magsasaka dahil sa pagkalugi. Ayon pa kay So, umiinda rin ang mga ito sa pagbagsak ng presyo kahit hindi pa naman peak season ng ani na inaasahan pa sana sa buwan pa ng Setyembre. Hindi pa ito yung peak ng harvest. Yun nga eh. Kasi alam naman natin ang peak ng harvest is around September. So ang problema is pagdating ng September, malamang bumaba pa. Sinong sasaklolo kasi yung government naman hindi makabili ng malaking volume. Dahil rin umano sa ibinabang taripa ng Pilipinas sa imported na bigas ay hindi na ganoon kalaki ang naiipong pondo na para sana sa subsidy ng mga magsasaka tulad ng fertilizers. Dagdag pa ni So, hindi rin umano nila maunawaan kung bakit ang nakatatanggap lang ng fertilizer subsidy ay ang mga nagtatanim ng hybrid, gayong mas mataas na porsyento sa Pilipinas ay ang mga nagtatanim ng inbreed. 70 to 65 to 70%. Ang hybrid? Ang inbreed. Samantala, isa pang kinababahala ng grupo ay ang pagbaba ng produksyon ng palay dahil sa nagpapatuloy na gera ng Iran at Israel na sanhi ng pagtaas ng presyo ng fuel at fertilizers. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.